So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po guys, tatalakayin natin itong mga kaibigang dumidistansya na kay Kibuloy sa usaping negosyo man yan, sa usaping politika at sa usaping closeness nila. Kung makikita at mapapansin nyo guys, lahat po yun ay parang iniiwan na itong si Kibuloy. Lahat po yun guys, dumidistansya na kung napapansin ninyo. At alam kong hindi lang naman po ako guys ang nakakapansin nun, kahit kayo, na parang itong mga supporters ni Kibuloy ay naglalaho na po guys ng unti-unti. Yes, totoo po yan guys, kasi imagine kwento ko sa inyo. Itong si Win Gatchalian, alam nyo naman na Marcos Duterte to at medyo, hindi naman medyo close to guys sa mga Duterte. And basically, syempre, malapit din to kay Kibuloy. Ngunit nung tinanong siya guys sa isang interview, tinanong itong si Win Gatchalian, and for the first time narinig natin siyang magsalita. Imagine, never to guys nagsalita simulat sa pool nung dinidinig ang kaso sa SMNI franchise, nung dinidinig sa Senado itong kaso ni Kibuloy sa child abuse, sexual abuse, qualified human trafficking, never po nating narinig na nagsalita itong si Win Gatchalian. So umabot nga po guys sa punto na pinasabpina na, pinasight and contempt, nagkaroon ng show cause order, hanggang sa nagkaroon ng warrant of arrest, never po siyang nagsalita. At ngayon lamang po ito nagsalita na kung saan sinasabi niya na dapat matuto daw pong rumispeto itong si Kibuloy. Dapat sumunod daw po itong si Kibuloy sa due process. Kaya nga guys, kung mapapansin nyo halos lahat dumidistansya na dito kay Kibuloy. Yung mga politician, kasi anong maaasahan mo guys sa mga politician? Syempre, once na masama ang image mo, ayaw nilang madamay sa kabahuan ng image mo. So ano yung gagawin nila? Iiwas at didistansya sila sa iyo. 'Di ba? Kahit nga itong si 'di ba si Binay. Anong ginawa ni Binay? 'Di ba gusto niya na sumipot itong si Kibuloy sa sa Senate. Kasi guys, imagine nung 2016, basta panahon, dati-dati pa guys, itong si Kibuloy, inendorso itong si Nancy Binay na politician na kanyang iboboto. Diba, inendorso niya itong si Binay. Pero ano nangyari? Diba? Ano yung sabi ni Binay? Dapat sumunod sa rule of law and due process itong si Kibuloy. Kahit nga guys, nung nagpapakalap ng perma, itong si Robin Padilla para ma-object itong pagpa-cite and contempt dito kay Kibuloy, ano yung nangyari? 5 ang pumirma, pero nabawasan pa ng isa. 4 na lang po guys ang legitimate na supporters ni Kibuloy. At ngayon na nagsalita itong si Kibuloy, 'di ba, ukol sa kanyang karapatan kuno, wala nang nagdi-defend sa kanya. At ang masaklap pa dito guys, si Digong nagsalita. Ano yung sabi ni Digong? Sabi niya, lawyer ako at dati akong naging fiscal. Alam ko yung batas, mali ang ginawa ni Kibuloy. Kaya walang maasahan si Kibuloy sa akin. Hindi ko tinotolerate ang ginagawa ni Kibuloy. Ano yung hindi niya tinotolerate? Yung ginagawa niyang, 'di ba? Pang-aabuso sa karapatan ng mga kababaihan, sa ginagawa niyang pambubugaw sa mga kababaihan, hindi niya po yun guys tinotolerate. Yan yung sabi ni former President Duterte. But hindi natin alam, kasi alam nyo naman na itong si Digong medyo tagilid din to mag-isip. 'Di ba? Kunyari kakambyo tapos hindi naman pala. Pero ang endpoint natin dito, pinahiya nila itong si Kibuloy. Pang-apat guys, itong si Bato de la Rosa. Ano yung sabi ni Bato de la Rosa noon? Sabi niya, kaibigan ko si Kibuloy at ayaw niya na makulong itong si Kibuloy. Pero ngayon, ano yung sabi ni Bato de la Rosa? Dapat humarap sa kaso itong si Kibuloy. Kahit ano pang gawin niyang pagtatakas, pagtatago sa pinaka-safest na lugar sa bansang Pilipinas, hindi maikakaila at hindi niya po guys pwedeng takasan ang ibinigay na pataw ng batas sa kanya, which is yun na nga po guys, meron siyang warrant of arrest. So ano yung message dito ni Bato de la Rosa? Na dapat matutong sumunod itong si Kibuloy sa batas ng Pilipinas. Huwag siyang feeling above the law. 'Di ba? Huwag siyang feeling na kala niya lahat na bibili niya. 'Di ba? So basically guys, yung mga malalapit dito kay Kibuloy, dumidistansya na, umiiwas na. Kahit nga hindi nagsalita na lang kasi syempre
publicity din yun, guys. Kasi syempre, madaming mga mamamayang Pilipino ang gustong humarap na itong si Kibuloy dito sa sa mga aligasyon na kinakaharap niya, at madaming mamamayang Pilipino ang sumasang-ayon na itong si Kibuloy dapat sumunod sa rule of law and due process. So, yung mga nagtatanggol dito, guys, pansin nyo yung mga nagtatanggol dito kay Kibuloy, tumatahimik na. Alam nyo kung bakit nakaka-receive sila, guys, ng negative comments. Itong si Bato de la Rosa, kaya po ito nagsalita, alam nyo naman, guys, re-electionist to. Wala talaga tayong maasahan sa mga re-electionist. Kailangan nilang magpabango. Kahit pa nga, guys, kaibigan nila, nilalaglag nila. Kaya nga, guys, nakikita nyo na ngayong paparating ng eleksyon, dumidistansya na sila kay Kibuloy. Yan po, guys, yung politika. Walang permanente. Only interest. Kaya itong si Kibuloy, diba, wag ka nang feeling above the law. Sumunod ka na sa batas. Kahit nga itong si Robin, hindi na nagsasalita, dumistansya na din sa'yo. Diba? Ilang linggo na, natahimik itong si Robin Padilla. Alam nyo kung bakit tahimik? Kasi nga, wala na siyang nakukuha sa yung wala na siyang nakukuhang positive outcome sa'yo. Kasi every time na dinidefend ka niya, nagmumukha siyang masama, nagmumukha siyang pangit sa madla. So, napagod na rin itong si Robin Padilla sa kaka-defense sa'yo. So, kaya ang gawin mo na lang para hindi ka maubusan ng kaibigan, harapin mo ang mga ikinaso sa iyo. Kasi kung wala ka naman talagang totoong kasalanan, hindi ka matatakot kahit saan dalhin ka man, sa komite, sa kamara, sa korte. And your wish is the DOJ Justice Secretary Boying Remulla command. Di ba nung sabi nyo, na sige nga kung may kasalanan ako, kasuhan nyo ako sa korte. Ngayon na kinasuhan ka sa korte, nilalaglag mo si Boying Remulla. Ano yung sabi mo? Na si Boying Remulla na mismo nagsabi na dismissable itong kaso mo. 'Di ba? Yan yung hinihiling mo, 'di ba? Na dalhin sa korte. Ngayon na dinala sa korte, yung nagdala sinisiraan mo. Bakit naman ganun, Kibuloy? Kaya nawawalan ka na ng kaibigan kasi kahit itong si President Marcos, 'di ba, na in-uplift nyo yung name Kuno nung panahon ng election, tinulungan nyo Kuno, kasi yan yung claim nila, tinulungan daw nila itong si President Marcos, hindi na din kayo close ng ating presidente. Bakit? Kasi tinawag mong adik, bangag, diba? Tinawag mong magnanakaw, nagbubudo, nagse-sex orgies, nagdadrugs, kahit hindi naman. Kasi guys, ang tingin ni Kibuloy na parang lahat pinagtulungan siya, na parang lahat pinagkaisahan siya. Yan po guys yung tingin ni Kibuloy sa kanyang sarili, na parang lahat, 'di ba, pinagkaisahan siya. Kasi hindi ka naman talaga pinagkaisahan, Kibuloy. Yan yung totoo. Nagkakaisa ang mamamayang Pilipino dahil feeling above the law ka. Na feeling mo, kaya mo lahat. Pinapaten ka sa Senado, hindi ka umattend. Kung yung unang hearing umattend ka na, di sana hindi na umabot sa ganitong punto. 'Di ba? Di sa ganitong pamamaraan sana tapos na yung problema mo. Hindi mo na pinahaba. Wala Ano yung ginawa mo? Diba feeling mo, ikaw yung nakakataas. Lahat ng mga hindi sumasang-ayon sa'yo, inaaway mo. Lahat ng mga taong ayaw sa desisyon mo, nag-iiba yung paningin mo na parang lahat sila ay nagkakaisa na pagbagsakin ka. Diba? Yan guys yung tingin ni Kibuloy sa lahat na nagkakampihan. Ito si Senator Risa Ontiveros, sila Trillanes, sila President Marcos, diba, iba naman yung mga na yan. Yan yung mga unang opposition, diba? Tapos, yung tingin ni Kibuloy, parang nagkakampihan daw sila. Nagkakampihan sila sa tama. Hindi sila nagkakampihan sa mali. Nagiging tingin lang ni Kibuloy na parang tinitirada siya kasi siya mismo ang akusado dito. Yan yung tingin ni Kibuloy. Kaya pansin nyo guys, wala nang kaibigan si Kibuloy. Kahit yung mga dating nagdi-defend sa kanya, lahat tumahimik na. Bakit tumahimik? Kasi nga, lahat sila nakaka-receive ng negative comment. At nagsawa na din siguro kasi, di ba, ngayon naglabas na naman si Kibuloy ng panibagong video. Ano yung sinasabi niya sa video niya? Mga paninira na naman. Tinawag pang maarte itong si Senator Risa Ontiveros, tapos sasabihin niya manlalaban pa siya. Di ba? Sino matutuwa nun? Sko po. Anyway guys, yun lamang po at it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.